Kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan eh. Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit niya dyan, puro mga code o kaya enlaces. Ano? Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. Ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte, gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Kumbaga sa bugbogan, huwag kayong taga-bugbog. Dapat kayo yung pagdala ng mga magagandang balita, di ba? Hindi pa mainit yung upuan dyan eh. Ganun ba? Tumira ka agad, bumuwerta ka agad sa dati. Dahil nandiyan ka na sa gobyerno. Yes. Bantad ka na, ha? Dati hindi ko binabanggit ang pangalan niya. Iniiwasan natin. Pwede mo na upakan. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Right? So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago ang... It's Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo babago mo para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan, magandang buhay ho, kamusta? Nagbabalik na naman ho tayo at sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito mga kabalitaan. At tayo ay magsama-sama at magbibigay naman ho ng sapat, totoo, komprehensibo na mga impormasyon at balitaan dito lamang ho sa inyong munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At ngayon naman po ay tatalakayin ho natin ang mga mainit pang mga usapin ho ngayon dito sa ating bansa. At alam niyo po ba si Attorney Claire Castro ay napakaagang umepal na naman ho. Ay nasa gobyerno na pala itong si Attorney Castro. At hindi pa nga, kauupo pa lang, no? Kapapanumpa pa lang, parang binanatan niya na ho dito si Tatay Diggs Duterte, mga kabalitaan. Yan po ba ang trabaho ng Presidential Communication Office? Yung dinipensahan yung kaniyang amo ho, mga kabalitaan, at mambabatikos rin? Anyways, meron ding resback dyan ang saga ng mamamayan. Abang-abangan nyo po ang saga ng mamamayan, ipapakita ho natin sa inyo. And then ito pong video na inyo mapapanood dito mga kabalitaan, ay mula ho yan kay Mr. Real Talk. So hindi nabibinat po yung tawag nito yung pisngi ni Tamba. Ang hirap kasing binatin eh. Sobrang kapal. Sobrang kapal, ang hirap binatin. Tinalo, palengke ho yan. Ayon pa ni Mr. Real Talk, na yan po ang palengke na butas-butas yung bubong mga kabalitaan. Kawawa yung mga nagtitinda at ang mamahal pa siguro ng renta ho dyan. Hindi natin alam, hindi pa naman tayo nakapagtanong ho dyan kung magkano yung renta ho dyan mga kabalitaan. Yun o, mga butas-butas, inuulan, tumutulo ho yung tubig at napakadugyot ho yung site. Tingnan nyo, napakapangit ho. Punta ho kayo sa Davao City, napakaganda ho ng market nila. Parang isang mall ho, na pagmamayari ng negosyanteng Chinoy. Ayun o. Titigan yung mga kabalitaan. Mula ho yan kay Mr. Real Talk Hindi ko alam kung kailan niya po yan nakukuha yung video. At yan po ay pumasok lamang sa wall ho natin. At parang nagka-intereso tayo. Kaya pinapakita ho natin sa inyo mga kabalitaan. Siguro hindi naman siguro to fake news kasi si Mr. Real Talk talagang masinop tong mag-imbestiga basta pag si Tamba yung pag-uusapan mga kabalitaan. At itong si Ping Lacson mga kabalitaan, maganda ho kanyang paliwanag ho dito patungkol sa confidential funds. Talagang sasampalin ho sila dito ni Panfilo Lacson mga kabalitaan dahil nga ay pinapasiata po nila na itong daw si Mary Grace Piatos ay umano, ito daw isa lang daw si VP Sara Duterte at winaldas yung pera, ninakaw yung pera sa confidential funds. Pero may magandang paliwanag ho dito si Congressman si former Senator Panfilo Lacson. Talagang masasampal ho sila dito sa katotohanan mga kabalitaan. Siguro kaya ginawa to ni Panfilo Lacson baka ramdam niya na natagilid sila ngayon. Kaya baka gusto rin makahugot to ng boto mula ho sa mga supporters ng DDS mga kabalitaan.
Pero bago pa po ang lahat, bago tayo tutungo ho dyan, at huwag kalimutan sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo mga kabalitaan. At of course, no, pindutin ang notification bell. Then damihan nyo po yung likes ng video ito at mag-comment at i-share nyo po para makakalipad tayo kahit saan-saan at mapapanood na mga kasama nating mga OFW at mga Pilipino around the world mga kabalitaan. At pakiusap na rin natin, huwag na pong i-skip yung ads na inyong mapapanood sa mga video inyong pinapanood sa ating munting bahay mga kabalitaan. Hindi na tayo magtatagal. Eto na po, diretso na tayo. Pakinggan natin si Panfilo Lacson sa kanyang paliwanag sa confidential funds kung bakit merong mga aliases or may mga pangalan na hindi ho mahanap-hanap kung saan-saan. Lalo na ho dyan sa PSA, Philippine Statistics Authority, mga kabalitaan. Nakakatawa ho itong mga kongresistang nagpaka-marunong, hindi naman mga abogado at may kulang-kulang rin na sa kaalaman sa batas sa mga kabalitaan. Ito na po si Panfilo Ping Lacson. Lahat ng public funds, accountable yan, subject to audit. Huwag natin sabihin yung confidential at saka intelligence fund, exempted, hindi kasama sa ino-audit kasi basta public funds talagang subject to accountability nung gumagamit. Meron lang proseso o procedure kung paano nililiquidate yung halimbawa sa law enforcement, nagaling ako sa PNP, o kay Armed Forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkapag gagastusin mo yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot na aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit niya dyan, puro mga code o kaya aliases. Kaya si Mary Grace Piatos. Pero alias si Mary meron ding Grace Piatos. trillion pagka inaudit na kung saan, sino ba itong alias Joe, alias Pedro, sino yan? Meron ding nakapaloob na ganyan. At kung hindi approved, yung intelligence project na sinabit ng isang intelligence unit o intelligence agency, hindi valid, hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos pag na-declassify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan, subject to audit na yan, pwedeng special audit, pwedeng kung may nakilit yung COA, pwedeng So yun po mga kabalitaan, ang explanation ay normal pala na gumamit ho ng aliases. Normal pala, nagagamit ng pangalan na hindi ho makikita sa Philippine Statistics Authority mga kabalitaan. So ano pa mga pinaghahanap po ng mga buaya diyan sa Huwad Committee? Para lang talaga may impeach si Sara Duterte. Para lang talaga may pamuka sa taong bayan na si Duterte ay kawatan sa confi funds niya ho. Ay halatang-halata na ho na talagang pamumulitika talaga. Kaya nga, it's unconstitutional yung kanilang pag-impeach laban kay VP Sara Duterte. At malalaman ho natin yan sa pagdating ng panahon mga kabalitaan dahil po yung kanilang mga abogado ng ating Pangulong Pangulo ay di kalidad at may mga resibo na ho. Kaya parang magiging tuta na rin tong mga House prosecutors na kung saan sila daw yung sasalang ho doon at pupunta doon sa hearing. Kung matutuloy po yung hearing or impeachment trial dyan sa Senado mga kabalitaan. So, dito, ating papanoorin din ang naging pahayag itong si Attorney Claire Castro. Isa itong vlogger. Pero ngayon parang makikita at duda rin ako dati nito talagang maka-anti Duterte ito Kasi sa mga pamumunan niya ho pag mga kaalyado ni Duterte yung pag-uusapan, talagang pinupunan niya po sa kanyang vlog mga kabalitaan. Ngayon nakita na ho natin yung totoong kulay nitong si Attorney Claire Castro. Ay isa na ho itong public servant, ay pwede na ho natin itong babatikusin. Huwag lang sana itong maging balat sibuyas, kagaya ni Barbers at ilang pang mga kasamaan dyan sa Tri-Committee, mga kabalitaan. Dahil kaupo pa lang po, kapapanumpa pa lang ho po, ay ito'y talagang binanatan niya na si Tatay Digong Duterte. Tingnan niyo pong pagmumukha nitong si Claire Castro. Talagang atat ng para naging attack dog na itong ni Bongit mga kabalitaan. Anyway, panoorin ho natin, pakinggan natin kung ano yung kanyang mga sinasabi laban kay Tatay Digong Duterte. Sabi ni PRRD na parang sinasadya na may si VP Sara para to prevent Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay wag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy. Oo nga, hindi nga kikilos, hindi nga walang pakialam yung presidente ho natin. Pero si JP,
JPE, si Juan Ponce Enrile, ay kinausap talaga itong si Bonget nga Bonget. Ituloy na to, action na talaga ng na mayabang kapulungan ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Eh, ano bang ibig sabihin nun? Parang sinabi na rin ni JPE na Bonget, huwag mo na pakialaman yan kasi itutuloy na ho nila yan. Tayo naman magwawagyo dito. Ikaw yung makabinipisyo dito eh. Parang ganun yung pagkakasabi. Ito namang si Claire Castro, nagmangmaangan din. Alam naman ho natin yung plano ho talaga ng mga bangag dyan sa Malacanang. Ito, naging membro na rin ho sa administrasyon ni Bonget. Ay, naku po, talagang lumalabas na yung totoong kulay nito. O hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. They are veering towards dictatorship. Yes. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad ng sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Yun po, salamat po. Di ba mga kabalitaan? Trabaho niya po, siya po ay Presidential Communication Officer or Secretary ng PCO. Pero yung kanya parang naging attack dog na rin itong ni Bonget mga kabalitaan, si Castro. Abogada pa naman to. Parang hindi niya na alam, parang nakalimutan niya na agad yung kanyang trabaho. Saklaw po ba sa kanyang trabaho, pagiging attack dog ho? Pagiging pagprotekta ho sa kay Bonget? Ng pagsagot ho sa mga anomalyang binabato sa ating administrasyon ho ngayon, laban sa ating administrasyon. Yun pa ba yung trabaho ng PCO ngayon? Talagang marami ng pagbabago pala dyan. Iba talaga pagpangag yung administrasyon mga kabitan, talagang lahat ay posibleng mangyari ho. Minamagic ho talaga nila mga kabalitaan. At ito namang si Castro ay vlogger ho ito. At galit na galit ho ito sa mga Duterte. At makikita naman natin, hindi natin may pagkakaila at given na ho yan yung kanyang mga komentong ganyan kasi nga anti-Duterte ho ito. Pero mali ho yung kanyang mga ginagawa para ho sa akin, opinion ko to. Dahil presidential communication, nasa office po siya ng presidential communication. So ibig sabihin nun, kung ano lang yung mga trabaho niya ay hindi ho saklaw yung pagiging attack dog ho, mga kabalitaan na kinakampihan or pinoproteksyonan ang ating Pangulo sa mga intriga di umano, sabi niya, o sa mga pambabatikos laban sa ating Pangulo na siya na ngayon ang sumasagot. Naku po, heto, panoorin niyo po itong ating mga dalawang broadcaster. No? Talagang ano na to may pangalan na rin to mga kabalitaan. Pero isipin niyo po muna, bago ho tayo tutungo dito, laging sinasabi ho ng kamera ay ang yung mga DDS vloggers ay mga fake news peddlers mga kabalitaan. Yun po ba? Ay mga trolls sabi nga nila. Oy nako, ano naman yung masasabi natin dyan sa Kongreso? Siyempre mga buhaya. Di po ba? Hindi ho kami trolls. Hindi kami trolls. At the same time, hindi ho kami bayaran ng pogo at narco-politicians sa mga kabalitaan. Although may kanya-kanya ho kaming paniniwala, hindi naman lahat ng mga DDS vloggers ay may mga ay associated ng talagang organized na DDS vloggers mga kabalitaan. Like me, hindi tayo associated ng kahit anong mga grupo ng mga DDS na nagkakaisa dahil independente ho tayo mga kabalitaan. May kanya-kanya tayong opinion pero sad to say, generalize na ho nila na ang mga DDS vlogger ay bayad ho. Tumatanggap ng pera mula ho sa narco-politicians, sa pogo. Subalit hindi ho nila ito maipakita sa publiko na mapapatunayan na itong mga kanilang akusasyon ay mga paid vloggers di umano mga kabalitaan. Napakahirap po itong TRICOM na ito.
Tahimik lang daw tayo, huwag na mag-ingay. Pero paano kung sila mismo ang sanhi ng ingay? Mga pangako nilang papel, sunog na sa apoy. Ito na ang kwento ng bayan, huwag magpapaloko. Try kung raw ang sagot sa fake news na laganap. Pero bakit parang kritiko lang ang gusto nilang busalan? Mga vlogger at influencer tinuturo nilang salarin. Pero sa mga galawan nila, hindi tayo pwede manahimik na lang. O ang mga politiko na akala mo'y banal, puno ng korupsyon, kalawan ay by scam. Sila nga'y kapangyarihan, sila rin ang huwad. Huwag nila tayong takutin dahil ang bayan ay galit. Ayaw nilang mapuna, kunwaring totoo, pero nakalibing sa proyekto ang perang ninakaw sa tao. Kung fake news ang problema, laban tayo dyan. Pero sinong maghuhusga sa mga buwayang gahaman? Ay, kung hindi nyo matitig kung mga aming bibig, ang bayan ay magsasalita, di papatinag. Fake news dapat labanan, pero dapat tapat ang laban. Hindi gamit para manakot at tawid patahimikin lang. Natatakot pa kayo sa salamin ng katotohanan sa vlog ng bayan kung saan kayo nahuhubaran. Malang yung ikulong ang kalayaan sa mga batas na bulok, tapos kalayaan din ang kapalit ng aming katahimikan. Hindi sa mga komite para sa hustisya kuno, pero puro mga alipores ang nasa mesa ng husgado. Di na kami bulag sa script, inong mababaw, binabalitad ang kwento para kayong magkabarkadang tiktik na masalaw. Fake news, dapat tigilan pero aminado. Ang pinakamalalaking kasinungalingan galing sa kongreso. Tinilakaya ang kritiko, pinapatahimik ang mga ito, pero ang bayan gising na hindi nyo na mapapapikit pa. Kung hindi nyo matitig kung ang aming bibig, ang bayan ay magsasalita, di papatingan. Fake news dapat labanan, pero dapat tapat ang laban. Hindi gamit para manakot at tawid patahimikin lang. Yan kung tunay kayong para sa bayan, magpakalinis muna bago kayo maghusga. Tingnan ng sariling dungis, walang espasyo para sa gahaman at duwag ang laban para sa katotohanan, sa tapat ang nararapan. Oras pa para magising, para magsisi, pero kung di kami ang magpapatuloy ng laban, di nyo kami malililang, di nyo kami mapapasuko. Fake news labanan na ang katotohanan ng mananaig. Ay, kung hindi nyo makitig kung ang aming bibig, ang bayan ay magsasalita, di papatinag. Fake news dapat labanan, pero dapat tapat ang laban. Hindi gamit para manakot at tawid patahimikin lang. Ang bayan ay hindi tahimik na saksi, kami boses ng katotohanan, walang takot kanino man. Try ko, tandaan nyo, kami ang boss, hindi kayo. Alright, nagbabalik ko tayo dito mga kabalitaan sa ating programa, ang Danagan Balita Reaction Video News News Update. Parang gusto ko nang uminom ng tubig yata. Biglang sumilapid. Anyways, tuloy-tuloy tayo dito mga kabalitaan sa ating programa na naman. At ito po, panonoorin din natin ang naging komento ng Saga ng Mamamayan patungkol ho sa naging patutsada na naman nitong si Attorney Claire Castro, dahil naging attack dog di umano ito ngayon ni Bonget mga kabalitaan. Let go of the dream. Now power means nothing, just a hollow scheme. At pasasalamatan muna natin yung ating mga masugid na subscribers mga kabalitaan. Ay meron na ho pala tayong napakadami na pala, no? Matsala mo sa inyo ha. 51,522 subscribers. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang panunood mga kabalitaan. At ngayon naman po ay ating panonoorin ang Saga ng Mamayan. Binatikos nila itong si Claire Castro kabalitaan. Nanumpa rin ang abogadong si Attorney Claire Castro bilang undersecretary ng PCO. Aba, siya rin ho ang magsisilbing
Palace Press Officer na siyang mamumuno sa mga press briefing sa Malacanang. Sa unang panayam sa kanya, Pangulong Rodrigo Duterte na dinadala ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansa patungo sa diktadurya. Wala anyang maasahan sa dating Pangulo, kundi intriga at imbentong ebidensya. Ayon. Ito lang ito ay sa munting abot ng aking kaalaman, mas maganda siguro kung nakikinig si mahal na Pangulong Bongbong Marcos o maging si patrol ng Pilipino, Jay Ruiz, na wag kayo ang wag kayong taga-bana, no? Dapat magkaiba, ha? Wag kayo ang taga-depensa doon sa mga bagay na inuupakan ng presidente tas i-depensa mo ng parang inenegatibo mo yung kabila. Di ba? Parang kumbaga sa bugbogan, wag kayong taga-bugbog. Dapat kayo yung pagdala ng mga magagandang balita, di ba? Yes! Bakit kailangang hiwala yung tagapagdala ng magandang balita kaysa dun sa taga-gulpe sa mga nagdadala ng hindi tamang balita? Maganda ho kasi ang paan ng mga nagdadala ng magandang balita. At kapag kayo pa rin ang taga-gulpe, madudumihan yung paan ninyo, papangit na kayo, di ba? Ang ibig sabihin, hindi ho pwedeng pagsamahin. Ito naman na yan sa akin lang na opinion, Jen, ha? Oo. Di ba? Kung meron kang taga-depensa sa presidente, gumawa ka, ito ang defense secretary. Pero kung PCO secretary ka, hindi ka dapat, pwede kang dumipensa, pero wag masyadong katulad ditong ginawa ni Atty. Claire Castro kaagad, no? Hindi pa mainit yung upuan, Jen, eh. Ganun ba? Tumira kaagad, bunuelta kaagad sa dating Pangulo. Dapat sa kanila, ang posisyon nila medyo mataas, eh, di ba? Dapat huwag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. Kalimutan na nila yung mga dati nilang pagkatakot. Di ba? Ako, sa tingin ko, mahihirapan si Atty. Claire Castro na baguhin yung kanyang... Yung kanyang pagkatao. Yung kanyang image ata. Palagay ko. Dahil sa mukhang yun ang kanyang pagkatao talaga, no? Kasi pagka binalikan mo, namimiss ko si Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlog, ha? Nagbablog. Baka hanggang ngayon magbablog pa rin Kaya yan. pala, ganun ang kanyang mga tono nung kanyang mga vlog. Noon. Meron pala siyang tinatarget na meron palang papuntahan. Hayaan natin, ha? Pero ito pa lang, kasi simula pa lang, nakikita ko na una, hindi maganda yung simula. Ba't ano ba agad daw sinabi ni Atty. Claire? Inupakan niya agad si Pangulong Duterte. Ganon? Oo. Bakit hindi naman bago sa kanya yun? Kaya nga, ang ibig ko sabihin, doon sa antas nung kanyang kalagayan. Kasi undersecretary ka na ng PCO, hindi mo na level yun, eh. Hindi ka na dapat nakikipagbabag pa, no? Ang tawag kasi dyan, attack dog, eh. So, hindi ka na aso, Jen. Yun na nga. Hindi ka na taga-atake. Doon ka na sa level ng diplomatic ka na. Yan. Diba? Parang Kasi, ano bang magagandang ginagawa ng presidente. Dapat doon na tayo. Kasi, yung taga-atake, iba na yun, di ba? Totoo. Kasi ang trabaho mo ngayon, ikaw na, identified ka na, no? Kasi kung makikipagbugbuggan ka, at ikaw yung undersecretary, wala kang gagawin kundi sumagot ng sumagot. Kasi tsak magre-retaliate yung kalaban ng kabila. At ang mangyayari niyan, hindi nyo na maimemensahe kung ano bang magandang ginagawa ng hindi ka diba? makagagawa ng trabaho mo bilang undersecretary. Yun nga. Ngayon, kung ikaw tinalagang undersecretary para yun ang trabaho mo, siguro, gawin mo. Baka yun naman talaga ang kanyang gampanin, ano ha? Baka nga. Kaya siya kinuha, di ba? Ano ba sa undersecretary for ano? For attacking the dog. Kaya pala. Hindi na tayo magbabago dyan. No? Ngayon, iba na kalagayan ni Atty. Claire. Hindi ka na vlogger, hindi ka na rin broadcaster. Dapat mag-iba rin. Ikaw na ngayon ay magiging paksana ng mga issue sa maiinit. At ngayon ay hindi ka na rin makatatago. Tsak! Yung mga dati ay pinasasaringan mo, makikipag-confrontational na sa iyo ngayon yan. At
Una-una, Jen. Oo. Dahil nandiyan ka na sa gobyerno. Yes. Bantad ka na, ha? Dati hindi ko binabanggit ang pangalan niyan. Iniiwasan natin sa palatuntunan ito. No? At ngayon, pwede mo na upakan ito, di ba? Hindi ka na pwedeng magbalat sibuyas sa Atty. Claire. Kasi ganyan talaga trabaho sa gobyerno. Opisyal ka na ng gobyerno. Kaya dito pa lang, umpisa pa lang. Kita mo, pinipitik-pitik ka. Yun na po ang magiging kaibahan nyo dyan. At yaman din lamang, sinimulan nyo po yan, Jack, sa mga ilan pang mga paksain, maging sa social media, ewan ko lamang. At ngayon, hindi ko lang alam kung ipagpapatuloy pa ba niya, Nelson. Kasi bilang PCO Undersecretary, Jack, ubos ang oras mo dyan. Ngayon, kung makapagbablog ka pa, ewan ko na lamang. Ewan ko na lang kung magagamparan mo pa yan. Hindi ko rin maintindihan dyan. Baka ito talaga kasi ang direksyon ng administrasyon. Ganon. Kasi mapapansin mo, ang mismong presidente, di ba? Mismo si Pangulong Bongbong Marcos sa mga campaign rally ng mga senador, ng administrasyon, yung mga kandidato, siya mismo yung nagsabing mga pinabili na suka, babalik ba tayo sa kadiliman, sa patayan. Mukhang siya ang unang kumalabit ng gatilyo. So, baka ganun nga ang gusto nilang laban sa huling bahagi ng kanilang termino dyan. Yung parang head-on. Yung lahat parang paaway. Kung sayang naman. Wala tayong magagawa. Sayang. Kasi yan ang gusto nyo Kasi yung tatlong natitirang taon, sa obserbasyon natin yan, dapat building the legacy na yan. Ayun nga. Yung kung anong ipinamana mo, iiwan mo dito sa... Yung martial law, sinagot diba? Oo nga. Pero ito, hindi sinagot dahil baka nga meron Ano daw yan? Ang sabi ho ng dating Pangulo, bumalik na ang druga. Bumalik na ang druga. Kung makabalik lang din ako, humanda kayo. Ayan. Mukhang may batayan yan, Nelson. Yung may mga drug kasi nakukuha. Meron pang laboratory. Noong nakaraan, may small-time laboratory, pero again, meron na, nagkaroon. At saka yung maraming krimen sa street, diba? Yung mga nagbalik ka na talaga. Magbubukas ng kotse, di ba? Aagawin yung sasakyan mo. Saka yung cellphone snatching ngayon, meron na naman. Yun nga. Ang sabi pa ng dating Pangulo, kung babalik ako, humanda talaga kayo. Ang problema dyan, patayin mo talaga. Walang ibang solusyon. Ayun. Bagay. Yan ang style ni Digong, magagalit na naman si General Nick Torre niyan. Kapag ayaw niya ng mga ganyang salita ng mga patay-patay, lagi na lang niya kayo, puro kayo issue ng patay-patay, lagi na lamang natatanim niya sa isipan ng tao, patay ng patay. Wag yan. Wag niyo na anyang wag niyo nang gawin yan sa kasulukuyang panahon. Hindi na anya uso yan. Ayun, Nelson. Tanong na lang natin. Ano? Sa ating mga babayan. Kung sa palagay nila, bumalik na nga ba tayo sa problema sa droga? Di ba? Kasi parang yung iba ay sinasabi, parang, eto kasi, Jen, talaga kinumpare nila naman mga tao, di ba? At yung mga nakakapan parang, kasi nga, nung panahon ng Pangulong Duterte, masidhi ang kampanya sa illegal na droga. Totoo. Maraming natakot doon. At ngayon ay meron din namang kampanya pero hindi ganun yung level. Ang campaign daw ngayon ay bloodless campaign. Ayun nga. Kaya lang, sabi na parang hindi effective ito. Ang PNP chief nung tinanong Diba? Ano ba masasabi nyo tungkol doon sa addiction? Hindi, yan naman ay ginagamit para lang ang tao nagpupuyat. Ano yan? Totoo ba yung sinabi yun? Nagpupuyat kasi niya. Gusto lang yung Ganun ba? Tapos ang Pangulong Bongbong naman tinanong tungkol doon sa issue ng droga. Sabi, tuloy nyo lang yan. Basta tuloy din kami sa kampanya laban sa illegal na droga. Kaya sabi tulugin ng mga taga-London, good morning from London, England. Wow! Ayun, 8:55 a.m. 13 degrees lamig. Celsius. Ang sigaw ng 13 degrees o bayan. negative 30? Sa harap ng panlilim lang kami lumalaban. Di namin malilimutan. Di namin tatanggapin ang kasaysayan ng huhusga sa inyo. Tandaan niyo yan.
215. Dagdagan mo pa mga traidor sa mandato ng bayan. Iniluklok ng 32 milyon. Pero anong ginawa? Impeachment na walang basehan, isang panloloko. Halata habang gutom ang Pilipino, presyo'y walang kontrol, kawalan ng trabaho, ospital ay kulang. Pero inuunan nyo ang manira at mamulitika. Mga mukhang salapi, di tunay na lingkod bayan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Alam naming laro nyo, klaro ang motibo. Kapangyarihan hindi serbisyo, ganyan kayo diba? Totoo tiwala ng bayan, tinapon sa putikan. Dahil gusto nyong kontrolin ng gobyerno sa inyong kamay. Duterte ang pangalan, kinatatakutan nyo kaya kahit walang sala gusto nyong pabagsakin. Pero mali ang kalaban nyo, mali ang inaapi nyo. Dahil kasama niya ang bayan, hindi kayo ang panalo. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Babangon ng masa, lalaban ang bayan. Katarungan ang sigaw, hustisya ang alon. Hindi kami tatahimik, hindi kami papayag. Ang kapangyarihan ay sa taong bayan, hindi sa mga gahaman. Bantay sarado ang pangalan nyo sa listahan. Di malilimutan sa susunod na halalan. Kayo ang nagbenta sa aming boto't pag-asa. Ngayon kami naman ang huhusga sa inyong pagkatao. Huwag nyo kaming lokohin, tapos na ang panlilin lang, isang maling hakbang. At kayo'y malalaglag, kayo ang nagtagda ng sarili nyong kapalaran. Sa kamay ng taong bayan, kayo'y mapaparusahan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakatala na bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di bulag, di pingi, di pipi. Maniningil ang Pilipino, huwag nyong kalimutan yan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakatala bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di bulag, di pingi, di pipi. Maniningil ang Pilipino, huwag niyong kalimutan yan. Oh, they told us health was free, but now it's costing you and me. Out of pocket, don't be shy, just sell your stuff and wave goodbye. They said we got reserves, don't fear, but the funds are thinner every year. Sin tax laws they did collect, but where it went we can't detect. Where did the budget go? Nobody seems to know. Alright, nagbabalik ko tayo dito mga kabalitaan. At sana nagustuhan nyo po itong ating video presentation ngayon. At sana may natutunan na naman ho tayo sa mga oras na ito. Matsalam again sa 51,522 subscribers. Maraming salamat po mga kabalitaan. At susunod na mga vlog natin, abangan nyo po, mga ilang oras tayo po ay magbabalik mga kabalitaan. At para ho tayo ay magwagi sa labang ito. Ito na ngayong hudyat sa darating na halalan, May 12, 2025. Magkaisa ho tayo at ibigay ho natin yung ating mga boto sa mga karapat-dapat na maging leader ng ating bansa, na maging senador, ang siyam na mga senador, mga kabalitaan na yun, talagang in-endorso ho ni Tatay Digong Duterte sa PDP laban yung senatorial candidates. So makikita nyo po sa screen ho natin dyan. Ayan po mga kabalitaan. And then parang hindi yata napasama itong si Doc Mata, no? Sana po iboto nyo po pang 10 si Doc Mata. Ay hindi ho nasama sa lineup ni Tatay Diggs. Hindi ko alam kung bakit. Pero ano to, DDS supporter ito si Dr. Mata mga kabalitaan. So iboto nyo po si Dr. Mata 10 para 2 na lang ho yung makakapasok. At abang-abangan nyo po yung ating susunod na vlog ay mayroon isang professor na kung saan ay sinasabing 3 or baka 3 lang daw ang makakapasok sa
lineup ng alyansa para sa Bagoong Pilipinas, mga kabalitaan. At yung siyam daw ay makakapasok. Sana kung papasok ang siyam, ay papasok nyo rin po si Dr. Mata. Para ho talagang buong-buo ho tayong mga DDS na babalik ko dyan sa Senado at para maipanalo ho natin si VP Sara Duterte. I am not a Filipino for nothing. Yun po ang sabi ni Tatay Diggs Duterte. Kaya si VP Sara Duterte ay atin po talagang suportahan para ho maisalba yung paunti-unti ng lumugmok yung ating ekonomiya ng bansa. Dahil nga po, alam nyo naman ho mga kabalitaan kung bakit po natin nasabi na ay palugmok na ho yung ating bansa. Saan na po ba napupunta yung salapi? Saan na po ba napupunta yung tinatawag ho nating pera ni Juan de la Cruz na hindi naman ho talaga natin nakikita kung saan na ho ito mga kabalitaan napunta. Malamang baka ito na siguro ang ginamit nila para sa pangangampanya. Dinadaan lamang ho mga kabalitaan sa ayuda. Yun po ho ang malaking problema ho natin diyan mga kabalitaan. Kaya nga po, isalba ho natin yung Pilipinas sa pamamagitan ho sa pagsuporta sa ating pangalawang Pangulo na malagpasan ang itong impeachment na ito. Dahil 8 lamang ang kailangan umano, no? Sabi ng mga eksperto, 8 lang daw. So hindi naman ako eksperto, ito nirelay ko lang inikaw ko lang yung kanilang sinasabi dito sa ating munting bahay na 8 ang dapat pumirma para sa acquittal ni VP Sara Duterte mga kabalitaan. Kaya kailangan tayong magtulungan Huwag niyo pong kalimutan i-save natin yung ating bansang Pilipinas dahil sigurado ho pag hindi ho natin ito nagawa, tayo ay mahihirapan mga kabalitaan. Kaya ang pakiusap ko rin sa inyo, ang pagtutulungan, maliban pa ho doon, ay magkaisa, buo tayong susuporta, kakausapin ang bawat membro ng ating pamilya at lahat-lahat ng mga kakilala at ibigay yung mga numero na kailangan ho nilang malaman kung sino-sino ang mga numerong ito sa line-up po ng PDP laban mga kabalitaan. Numero lang pong ibigay nyo. Kasi mahirap din naman ang iba, hindi makakaalala sa itsura, ay baka magkamali sila. Pero pag numbers lang, naku, mabilis lang ho yan. Talagang swak na swak ho tayo, papunta tayo mga kabaitaan sa Senado. Kaya kung may magbibigay ho sa inyo ng pera, tanggapin nyo. Pera nyo yan. Wala kayong utang na loob sa kanila. Yung sa puso't isipan ho natin, ang kailangan ho natin talagang tuparin kung sino ang karapat-dapat ipanalo sa halalang ito mga kabalitaan. God save the Philippines. They call it justice, but we see the game. A trial set to silence, to tarnish her name. While the people hunger, while the nation bleeds, they play their power games, ignoring our needs. But we are not blind, we are not weak. We stand with courage, we dare to speak. Through fire and trial, through shadows and pain, the voice of the people will rise once again. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. They fill their pockets, they feast while we crawl. Their hands stained in gold from the people's fall. A budget of greed, a nation betrayed, yet they call it progress while stealing our fate. The
lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. No chains can bind the truth we hold. No fear can shake a heart so bold. We stand as one, we rise as free. This land is ours, our destiny. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. God save the Philippines, hear us when we pray. Through the trials, through the fray, guide us, keep us, make us see that truth and freedom shall always be. Nakikita mo ba ang drama sa Kongreso? Mga hearing na parang puro palabas lang sa entablado. Aid of legislation, pero harap-harap ang abuso kapag di ka sumunod. Contempt agad ang kalalagyan mo. Sila daw ang tagapagtanggol ng tao, pero karapatan natin, sila pa ang yumuyurak dito. Ang boses ng bayan, gusto nilang patayin kapag hindi ka pabor. Gusto kanilang pigilin, paano aaseso kung ganito ang sistema? Laging sariling bulsa ang inuuna sa problema. Kaya tayo'y gumising, huwag nang manahimik. Ang hustisya'y malabo kung sila ang hari. Huwag manahimik, tayo'y magsalita. Alright, huwag manahimik, tayo ay magsalita at ipaglaban ang tama mga kabalitaan at huwag nating hayaan na sila ay pagpapatuloy yung kanilang pag-aabuso sa kapangyarihan na meron ho sila ngayon. Kailangan ho magtulungan ho tayo, gumising na ang lahat ng mamamayang Pilipino at ipakita natin sa mga buaya at mga bangag dyan sa Malacanang na ang mas makapangyarihan ay ang taong bayan kesa sa kanilang nakaupo dyan, mga kabalitaan. Matsalam mo sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. At sa mga kaibigan nating mga nanonood lang na hindi pa po nakapagpindot ng subscribe button dyan at notification bell. Gawin nyo na ho yan para mas mapalawak pa po ang coverage ng ating paglalahad ng mga impormasyon at balitaan, mga kabalitaan dito lang sa ating munting bahay. Kaya ako, bago matapos pala tayo dito sa ating content na ito, at of course parang parang nakasanayan na ho nating magpapasalamat sa ating mga masugid na tagapanood. Panatilihing tumutok lamang dito sa ating bahay, mga kabalitaan. Salamat sa ating mga moderators. Salamat din sa ating mga solid viewers, and of course salamat din sa ating mga team replay, and sino pa ba? Yung ating mga kapatid na Muslim na nanonood at yung mga sinasaluduhan nating mga tinatawag na bagong Pilipina o bagong bayani ng Pilipinas, ang overseas Filipino workers, at yung ating mga Pilipino na naninirahan na rin sa ibang bansa, mga kabalitaan. Maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao. Kami pong lahat dito sa Danagan Balita ay lubos na nagpapasalamat ng marami sa inyo, at lalo na ho sa ating 51,522 subscribers at yung mga magsasubscribe pa po, mga kabalitaan. Kaya ako po ay magpapaalam na sa inyong lahat. Mami Rose and Daddy Berting and Toby Tobias. To God be the glory, Mama! Chip, chip! Mwah! Peace out!